Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Salamat sa Diyos. At ang ating pong morning devotion ay magmumula po sa The Faith Guan Yin, Taiwan. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito dahil binigyan po kami ng pagkakataon ng Diyos na magamit sa umagang ito para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ngayong umagang ito, bago po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, patuloy po tayong magkaroon ng pagnanasa na pagmulat pa lang ng ating mga mata, maituon na natin ang ating mga puso sa pagnanasang mapapurihan, maibig at patuloy na masunod ang Panginoon sa mga buhay natin. Awitin po natin ang Panginoon, awitin natin My Heart Desire sa Tagalog po na version. Hallelujah. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Minsan pa po, hallelujah, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Hallelujah. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aming buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Minsan pa po ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aming buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Minsan pa for the last time, hallelujah. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aming buhay. Ang nais ko, ibigin ka, Jesus. Ang nais ko, ibigin ka, Jesus. Ang nais ko, ibigin ka, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa panibagong umaga. Salamat sa panibagong pagkakataon. Salamat sa kapahingahan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga biyaya, Panginoon. Salamat sa pag-ibig ninyo na hindi nagmamaliw sa amin, Panginoon. Salamat sa katapatan ninyo na nananatili, Panginoon. Salamat dahil kayo ang aming batong kublihan na matatakbuhan, masasandalan sa lahat ng panahon.
Sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, hindi kami natitinag dahil alam naming nariyan kayo. Hindi kami nababahala dahil alam naming, Panginoon, kasama namin kayo, na nangakong hindi kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Na nangakong sasamahan kami hanggang sa dulo ng aming buhay sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, kanino kami matatakot? Sino ang laban sa amin? Sino ang magtatagumpay sa amin, Panginoon, kung kayo ang nasa panig namin? Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam namin sa pagtayo pa lang namin sa aming mga tulugan o higaan, Panginoon, tagumpay na kami. Hindi dahil sa kung ano pa mang nangyari, kundi dahil alam naming pinagtagumpay nyo kami. Kaya maraming salamat, O Lord God, sa umagang ito. Lumalapit at nagpapakumbaba kami sa inyong harapan, Panginoon. Kasama ng bawat isang naririto, nakikinig, at kasama po namin sa oras na sa lugaring ito, Panginoon, na mag-aral ng inyong mga salita. Pakapatnubayan nyo nga po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Pakasamahan nyo nga po kami. At bigyan nyo po kami ng kainitan, kaunawaan, at pusong nagnanasa ng inyong mga salita. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sumasamo po kami, pangunahan niyo po kami, patnubayan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng matabang puso na malayang mapagtamnan ng inyong mga mensahe sa umagang ito. Ang iyo pong abang lingkod na gagamitin, itago niyo po sa inyong kalwalatian at kayo lamang po ang makita at hindi po ang kanyang kahinaan ni ang kanyang sariling kaisipan, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang manguna, kayo, O Diyos, ang magsalita para sa amin. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ang DFC Guanyin po, Taiwan, ay nagdaraos po ng 2nd taon ng anibersaryo sa katapatan at pagsama at pagkilos at pangunguna palagi ng Panginoon, na itawid ng Panginoon ang 2 taon. Marami mang naranasan, minsan ay talagang sinusubok kami ng Panginoon bilang mga lingkod ng Diyos, ay naroon minsan yung pandaraya ng kaaway para pahinaan kami at bigyan kami ng kahinaan sa puso, bigyan kami ng kahinaan sa damdamin, at minsan naapektuhan din yung pananampalataya dahil sa nangyayaring sitwasyon sa simbahan po na itinalaga at binigay ng Panginoon sa lugarin pong ito. Ang Guanyin po ay nag-umpisa 2022 November po nung kami po 2023 nung November na kami po ay simulang humiwalay sa Dora Faith Chungli, Taiwan, at kasabay po noon ay lumipat po kami na wala po kami talagang hawak kahit piso, kahit 1 sentimo. Talagang by faith, nung sinabihan po ako ng aming tagapanguna, Pastor Anthony Valdepeña na nasa Pilipinas na po, nung sinabihan niya sa akin, sabi niya, Jomar, mag-pray ka na makalipat kayo ng Guanyin. At yun din po yung puso namin dahil simula po nang ako yung nakapunta rito sa Taiwan ay ako po ay nakontak na ng Pastor Paul nang sabi niya, Jomar, mag-pray ka na ng magkaroon ng gawain dyan sa Guanyin. Pero hindi ko po pinag-prayo dahil ayoko pong tumayo. Ayokong manguna dahil nga po alam ko yung bigat at alam ko po yung gaano kahirap yung nagpapasimula. Kaya tumagal po, no? Tumagal bago nangyari iyon. Pero salamat sa Panginoon nung kami po ay nadako na sa lugarin po ng Guanyin. Nag-umpisa po kami sa park. At nag-umpisa kami sa 4 na tao na bina-Bible studyhan namin at sinusuportahan kami ng mga manggagawa ng Dora Faith Chungli.
At simula noon, nagpatuloy, bawat linggo ay nagpapatuloy yung Bible study sa park hanggang sa nagkaroon na kami ng Sunday service sa may park. At nakakatuwa ang Panginoon dahil talagang nakikita namin na hindi sa kung ano pa mang klaseng lugar kumikilos ang Panginoon. Kahit saang lugar, pwede tayong kilusin ng Panginoon. Basta't naroon yung ating pagnanasa, naroon yung ating puso na mapapurihan, madakila, masamba at malwalhati ang Panginoon, tiyak siyang sasama. Tiyak niya tayong pagtatagumpayin. At dumating yung punto na kami po ay makahanap na ng bahay-sambahan sapagkat nung mga panahon pong iyon ay talagang para po kaming mga sisiw, no? At sobrang lamig na rin po nung mga panahon na yon. Kaya nag-decide po yung pastora ng DFC Shinfu, ng pastora Maripe na nasa Pilipinas na po, ng asawa na ng Pastor Pio ngayon, na sabi niya, sabi niya po sa akin, maghanap na tayo ng lugar. At nung nakahanap po kami, siguro malaki pa po yung isang kwarto, at malaki lang pong tignan yung church dahil mataas po yung ceiling. At pinagtsagaan at talagang nakaraos naman po, 1 taon po kami doon. Kaya salamat sa Panginoon, wala mang hawak na pera pero sa pagnanais din ng mga kapatiran na talagang mabuksan at magkaroon din ng sariling simbahan, ay nagbigay din po sila. Noon, pinagtulungan, talagang nabuo yung pangangailangan without help from other church. Hindi na namin tinignan kung sino ba yung tutulong sa amin. Ang tinignan na lang namin, kung may kakayanan naman ang bawat isa, ibigay na. Di po? Hindi na kailangan umasa pa kahit kanino. Kung kaya naman natin, tayuan na natin. Kaya yun po yung ginawa ng bawat isa. Salamat sa Panginoon. Natayuan at nakuha yung lugar, nakapag 1 month deposit, 1 month advance at nakapagbigay. Kaya salamat sa Panginoon at dumating po sa punto na yung lugar po na yun ay hindi na kami nagkakasya. Masyado na kayo masikip para sa lugar na yon. At niloob ng Panginoon na ang lugar po namin ngayon ay binigay ng Panginoon sa napakamahimalang bagay. At talagang kumilos ang Panginoon. Nakakatuwa at medyo sabihin ba namin nakakahiya? Dahil kami ay nanalangin. Meron po kasing nauna sa amin sa lugar na to na nakakuha. At nakuha niya yon ay para sa business. Para sa pagpepentang niya. Ito pong lugar po namin ngayon ay dati po siyang kainan. No? At may nakakuha, sumalo doon sa lugar na yon at sa lugar na to. At sabi namin, hindi yan para sa atin talaga yon, sabi namin. Pinaglalaban namin at nakatuwaan nga po namin, sabi namin, malulugi yon, 1 taon lang yon. Alam niyo po, nakakatuwa, wala pang 1 taon, wala mang 1 buwan, umalis po yung nangungupahan sa lugar na to. At kami nga po yung pinasalo ng may-ari. At wala kaming hindi sapat yung pera namin at nakiusap lang kami na kung pwede ay 1 month lang ang bibigay namin. At pumayag po yung may-ari. Napakabuti ng Diyos na kapag talagang kalooban ng Panginoon at gusto ng Panginoon, walang makakapigil. Kaya salamat sa Diyos at ngayon 1 taon na po kami sa lugaring ito at pangalawang taon na po ng Guanyin Church. Kaya salamat po sa Panginoon, ang Diyos natin ay tapat. Na ngayon po, katulad po ng sinabi ko kanina, madalas kaming sinusubok ng kaaway sa pananampalataya dahil palagi pag kami po ay dumadalo at ang gawain po sa lugaring ito ay minsan iilan lang po talaga kami. Pero palaging pinapakita at pinaparanas sa amin ng Panginoon, it's not about the number. It's not about the number kung paano siya kikilos at kung paano siya gagawa. At yun din po kung bakit po binigay ng Panginoon yung tema sa amin ngayong taon na to, yung Hebrews chapter 12 verse 2, na sinabi doon ng Panginoon sa English, fixing our eyes on Jesus,
the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, crowning its shame, and sat down at the right hand ng throne of God. Itinuro sa amin ng Panginoon, binigyan kami ng Panginoon ng mensahe na sabi sa amin ng Panginoon, you need to fix your eyes to me. Not to the people, not to the members, not to the numbers, but to me. At yun ang sinabi ng Panginoon, hindi binigay sa amin ng Panginoon yung focus. Yung word na focus. Ang ibinigay sa amin ng Panginoon is yung word na fix. It means hindi na natatanggal. Hindi dapat natatanggal yung paningin sa Panginoon. Kasi mga kapatid, alam natin, no, kapag yung paningin natin sa Panginoon ay natanggal, maraming pwedeng mangyari. Pero kapag nakatingin tayo sa Panginoon at doon lang tayo nakatuon, anuman yung nangyayari sa paligid natin, hindi natin ito napapansin, kaya tayo mabilis na nakakaparating at nakakapaglingkod sa Panginoon ng matiwasay. Kaya yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Yun po yung gusto ng Panginoon sa amin. At nung nananalangin na kami ng mensahero para sa aming anibersaryo, sinabi ko sa kanila kung ano yung mensahe ng Panginoon sa akin. Nasabi sa amin ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na yung aming paningin ay nababaling sa iba. Ayaw ng Panginoon na ang aming paningin ay naitutuon sa iba. Ang gusto ng Panginoon na ang Door of Faith Guanyin, ang bawat isang miyembro at parte ng simbahang ito ay maituon ng paningin sa Kanya. At nais ko rin pong ibahagi iyon sa bawat isa sa umagang ito na ang mensahe ng Panginoon, lalong higit sa panahon natin na alam nating malapit na dumating ang Panginoon, patuloy po nating i-fix, patuloy nating ilagay, wag na nating hayaang mawala, wag na nating hayaang maituon pa natin, maisulyap pa natin yung ating paningin sa mga nangyayari sa paligid, kundi ang ituon natin o maituon natin talaga yung ating mga paningin kung nasaan at kung ano yung naghihintay para sa atin. Yun ang Panginoon at yung mga inihanda ng Panginoon para sa atin na Kanyang ipinangako. Malapit na, sayang naman kung mailigaw pa tayo. Sayang naman kung mahulog pa tayo. Sayang naman mga kapatid, kung ngayon pa tayo magliwaliw. Di ba? Kung katulad po ng mensahe, katulad po ng kwento ng mga alagad na napakabuti ng Panginoon, yung mensahe ni Pastora Carolina kagabi, yun yung dalawang minensahe ko nung nakaraang linggo. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Alam niyo yun, yung mga mensahe ay tugma-tugma. Yung simula, yung kay Apostol Pedro, at yung stay focus na pinag-aralan po namin, na naibahagi ko sa Walyen at dito sa church na to. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Katulad doon sa kwento, doon sa aklat ng Mateo, na kung paano nung si Pedro ay nakatingin, ang paningin sa Panginoon ay nakalakad sa tubig. Ngunit nung siya ay nagkaroon ng paningin sa paligid, nagsimula siyang lumubog. Ganon din po sa atin mga kapatid, na kung yung ating paningin ay mawawala sa Panginoon, mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo because the enemy is 24/7 waiting to devour us. He always seeking the right and perfect time to devour us. No, at lagi ko pong binabahagi yon, lagi kong binabanggit dahil lagi ko naaalala kapag nababasa iyon, and every time I heard the word devour, lagi kong naaalala yung sinabi sa amin ng aming teacher sa Bible school na sinabi ng yung ibig sabihin daw po ng devour ay lunok. Ibig sabihin na kapag nalunok ka, hindi ka na bibitawan. Wala nang chance para mailuwa ka. At yun yung gustong mangyari ng kaaway sa atin, na hindi na tayo mabitawan, na hindi na tayo makabalik pa sa Panginoon. Kaya wag natin bigyan ng pagkakataon ng kaaway, mga kapatid, na masila tayo. Hindi lang basta, ngayon, hindi na basta-basta ma-deceive, kundi tuluyang mailayo, tuluyang mawala sa Panginoon.
ay huwag nating hayaan na yung ating mga pinagpagalan, na ating mga pinagpatuloy, ating mga sinimulan ay mawalan ng kabuluhan dahil lamang sa isang sulyap. Huwag na yung di ba sabi nga ng Panginoon sa mga Ten Commandments niya, huwag ka nang magkaroon ng pagnanasa sa iba. Alam niyo kung bakit lang naman tayo nagkakaroon at bakit tayo nagkakaroon ng pagnanasa sa pag-aari ng iba, sapagkat nawawala yung tingin natin at tuon natin sa Panginoon. Pero kung nakatuon yung ating paningin sa Panginoon, kahit ano yung meron pa yung iba, hindi mo pagnanasain yan. Kundi dahil alam mong perpekto yung tinitignan mo. Kaya nga sabi doon, the perfecter of our faith, doon tayo tumingin. Doon natin ituon yung ating paningin, yung nagbibigay ng kakontentuhan, yung nagbibigay ng kapunuan, yung nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng pag-ibig, doon natin ituon ang ating mga paningin. Kaya sa umaga pong ito, nais ng Panginoon na tayong lahat ay makarating doon. Pero tayo, ang kailangan nating gawin is mailagay at maituon ang ating paningin diretso. Diretso. Sa daan patungo sa Panginoon. Sabi nga, yun daw compass. Ako, hindi naman ako marunong gumamit ng compass eh. Hindi ko alam paano gamitin yon. Pero sabi doon, narinig ko lang na ang compass daw, ituturo niya yung daan pero hindi niya sasabihin kung ano yung pagdadaanan mo. Pero kung tutuon ka doon at tatahakin mo yung itinuturo niyang daan, itutuon mo yung daan mo doon, makakarating ka sa paroroonan mo. Sa daan patungo sa Panginoon, alam naman natin, hindi na surprise sa atin na may mga pagdadaanan tayo. Kaya, the more na nakakaranas tayo ng hirap sa pagtak sa landas ng Panginoon, the more we fix and the more nating talagang pakatuon yung ating pansin sa Panginoon. Because beyond all the situation that we have is God. At kapag nakatuon yung ating paningin, nakatingin yung ating paningin sa mataas, kahit gaano pa kalaki, kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa kahirap, kahit bundok pa ng problema, kahit dagat pa ng mga sitwasyon, makakatawid ka. Magtatagumpay ka. Not because of your strength, but because of your faith to Him na nakafix sa Kanya. Amen po. Kaya maraming salamat sa umagang ito. Let us fix our eyes to God. Let us fix our eyes unto Jesus. Whatever the situation comes, whatever na pagdaanan natin, kaharapin natin, let us choose to fix our eyes to God. Always. Amen? Palagi. Amen po. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, yan po yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Let us choose to fix our eyes unto Jesus always. Because at the end of the day, it's about choosing. It's about our choice. Kung may tutuon ba natin o hindi. Ang Panginoon naghihintay lang sa atin. Kaya nasa atin na, sa panahon natin ngayon, yung part na natin ang kailangan natin gawin. Dahil ginawa at natapos na ng Panginoon yung part niya para tayo ay mailigtas. It's our turn to do our parts. And one thing is to choose to fix our eyes on Jesus always. Awit ulit tayo po sa Panginoon. Awitin po natin ulit yung inawit natin. Awitin po natin ulit ang nais ko. Purihin kayo, Panginoon. Sa kabila ng problema, Panginoon, dahil nakatuon ang aming paningin, ito yung gusto namin eh. Kung bakit namin itutuon yung aming paningin, kung bakit namin itutuon yung aming lakad patungo sa inyo. Because this is our desire, Lord. To be with you. To be with you in your place in heaven. Nais ko, purihin ka. Nais ko, ibigin ka. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah.
Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus, O Lord God. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aming buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Sa bagyo at sa problema, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Higit pa, hallelujah Lord, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka. For the last time po, hallelujah, sa bagyo at sa problema, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Hallelujah. Sige, papurihan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh God, praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hayaan ninyo, Panginoon, maibig namin kayo katulad ng pag-ibig nyo sa amin. Maibig namin kayo, Panginoon, na kung paano kayong unang umibig sa amin, na kung paano nyo kami unang minahal. Maibig din namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Mapapurihan namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan nyo kaming manatili. Tulungan nyo kaming palaging na itutuon sa inyong aming paningin sa pagsimula pa lang ng umaga, sa pag-umpisa pa lang ng araw namin, Panginoon. Nandoon na agad yung aming paningin kay Kristo Jesus na nakaupo sa kanan ng trono ng Ama. Nakatuon ang aming paningin sa inyo na nagtagumpay na Diyos para sa amin. Na nagsakripisyong Diyos para sa amin. Help us, Lord, na bago kami tumayo sa aming mga higaan, bago namin gawin yung aming mga dapat gawin sa bawat araw, help us to set our mind, to set our eyes, to set our life, to set everything to us, O Lord God, to fix everything to you. Na yung lahat ng nasa amin, mula ulo hanggang talampakan, nakatingin sa inyo, nakatuon sa inyo, upang walang anumang maging aberya, upang walang maging anumang problema sa aming pagpiling lakaran kayo. Because, O Lord God, if one parts of our body, O Lord God, will not agree and will not fix to you, magkakaroon kami ng problema. Pero Lord, kung yung aming buong pagkatao, buong pangangatawan, bawat parte ng katawang ito, ay mautusan naming to fix to you,
maituon sa inyo, maitalagas sa inyo, Panginoon. Lahat ay magagawa namin sa tulong din po ninyo. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maituon una sa lahat ang aming mga sarili sa inyong kung nasaan at kung ano po kayo dyan sa langit na bayan. Tulungan niyo po kami. Pangunahan niyo po kami. At higit sa lahat, Panginoon, nang upang hindi kami mapanghinaan ng mga nangyayari sa aming paligid. Ng mga nangyayaring maraming sitwasyon sa paligid namin na talaga naman madalas na nagagamit ng kaaway to deceive us. At Lord, ilayo kami sa inyong harapan. Lord, sa inyo po namin tinitiwala ang umagang ito. Help us. I bless and I speak blessing, O Lord God, para sa bawat isang nanonood, sa bawat isang kasama sa oras na ito. I speak blessing upon blessing. I speak power, anointing, Lord, healing, O Lord God, provision, O Lord God, and favor from you. Salamat po. Lord, pangunahan niyo po kami sa buong maghapon na ito, sa bawat mga magtitipon, sa bawat mga sasamba, sa bawat dadakilain, pararangalan, papupurihan, pasasalamatan ng iyong dakilang pangalan, O Diyos. Pakasamahan niyo sila. Let the anointing of the Holy Spirit, let the another Pentecost, O Lord God, ang maranasan ng bawat mga simbahan na magtitipon para sa inyong pangalan, O Diyos. Salamat po. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin na may pagtitiwala at pagkakila sa aming tagapagligtas na si Jesus na aming Panginoon. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Purihin ang Panginoon. At ito po sila. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Sama niyo po kami sa panalangin. At ini-invite po namin kayo. God bless po and to God be the glory.